Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa balitang Southern Tagalog. Sa puntong ito, makakausap natin si Daniel Villamil, weather specialist ng Pag-asa para alamin ang latest sa nararanasan nating pagulan. Magandang hapon, Sir Dan. Sir, bakit po ganito katindi ang naging epekto ng habagat sa Southern Tagalog region, partikular sa Batangas at Occidental Mindoro? Opo, well, historically po kasi itong lokasyon kasi ng bagyo ngayon sa area ng Northern Luzon na malapit na sa Taiwan. Historically, pag may mga bagyo pong dumadaan dito, may kalakasan talaga yung paghatak nito sa ating southwest monsoon yung habagat. So as a result, mapapansin po natin malaking bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw nakakaranas ng mga kaulapan at pagulan. So yung areas na heavily affected ng rainfall ng habagat na yung araw, itong western section ng Luzon. So that includes Metro Manila area, nearby provinces like Central Luzon, Ilocos Region, pati na rin sa malaking bahagi po ng Calabarzon. So yun po yung expect nating weather for today. So kahit malayo po itong si Karina sa area natin, dahil naman sa habagat na hinahatak niya, ay nakakaranas po tayo ng tuloy-tuloy at yung mga malalakas na buhos ng ulan po. Sir, normal po ba ito at inyong inasahan? Opo, yes po, normal naman po ito. Every bagyo na dumadaan sa area na kung nasaan si Bagyong Karina ngayon ay hinahatak niya po talaga yung southwest monsoon, yung hanging habagat. So may kalakasan po yung paghatak niya, kaya po ganito yung mga pagulan na ating nararanasan ngayon sa area natin. Sir Dan, hanggang kailan po kaya aasahan ang pagulan, partikular sa Calabarzon at Mimaropa? So hanggang bukas po, makakaranas tayo ng mga ganitong mga pagulan na habagat. So yung tinatawag po nating monsoon rains. Saka pa lang po tayo makaka-observe ng generally improving weather conditions over the weekend. So by Saturday or Sunday pa natin may expect na mas gaganda pa po ang ating panahon dito sa most of Calabarzon area. Saturated na po ba ang lupa dahil sa mga naging pagulan itong mga nagdaang araw at nakaapekto po ba ito sa naranasang pagbaha? Yes po, so kung napansin po natin for the past days ay tuloy-tuloy na yung mga pagulan, possible po na saturated na nga po yung lupa so hindi na siya maka-absorb ng ganong karaming tubig. So as a result, ay may mga na-record na po tayong mga widespread na pagbaha. Yan po yung mga flash floods at landslides naman sa mga mountainous areas po. Sir Dan, ano naman ang ibig sabihin ng inilalabas ng Pag-asa na color-coded rainfall warning? Well, for starters po, na itong color-coded nating rainfall warning, nire-release po natin every 3 hours. So nagdedepende po ito sa current status ng ating mga pagulan. So that includes data from our radar stations po na situated in Metro Manila area and nearby provinces. So as of July 24, 11 a.m., isa-isahin ko po na may red rainfall warning po tayo sa Metro Manila, Rizal, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, orange rainfall warning sa Tarlac, at yellow rainfall warning po sa Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija, and some parts of Quezon Province. So ito pong red, kumbaga levels po, degree po yan ng severity. No? So pag sinabi red rainfall, mas mataas po yung chance ng ating mga pagbaha since significant na po yung mga rainfall na naitala natin for the previous days. So nananatili mataas po yung chance ng mga pagbaha sa low-lying at flood-prone areas. Ito pong mga naranasan nating matitinding pagulan, epekto na po ba ito ng La Nina? Although nabanggit na rin dati ng Pag-asa na hindi pa tayo opisyal na pumapasok sa La Nina. Opo, well, yung statement po natin sa La Nina, no? So 70% na posible mag-start yung La Nina by August, September, October for those months. Hindi naman po natin kino-correlate itong mga formation ng bagyo, no, hindi natin agad pwedeng i-correlate itong mga formation ng tropical cyclone sa onset ng La Nina. So historically rin po kasi for the month, itong mga months po ng July, ito po yung kumbaga mako-consider nating peak ng tropical cyclone development, and as a result, may kalakasan po nga po yung paghatak ng ating habagat. So kumbaga ito yung mako-consider nating peak ng rainy season. Mataas po talaga yung rainfall na nare-receive natin dito sa western sections po ng ating bansa. So that includes Metro Manila and ito pong western part ng Calabarzon. Panghuli na sir, ano po ang latest sa bagyong Karina at habagat? At may namomonitor po ba ang Pag-asa na kasunod nitong bagyo o sama ng panahon? May significant rainfall pa rin tayong inaasahan. So hahatakin pa rin ni Karina itong hanging habagat na posibleng magpaulan ngayong araw, Wednesdays. Magpapatuloy po yung mga monsoon rains na ito hanggang bukas, araw po ng Huwebes. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Daniel Villamil, weather specialist ng Pag-asa. Okay po, welcome po.